isa ding ano mukhang madadawit din ho itong lawyer na ito, mga bossing. Mukhang sasampahan din po ng kaso, mga kababayan. Yung lawyer, kung natatandaan nyo po di ba? Nung mga ilang linggo ho, may lumabas na lawyer na sinasabi na siya yung nag-notaryo dito kay Alice Guo. Kaya kumbaga parang sinasabi niya na hinasa loob pa din ng bansa si Alice Guo. Nasa Attorney L. Wait lang, ito. Pakinggan din ho natin itong balita na ito galing po sa UNTV. Si UNTV, maraming salamat dito sa video na ito. Pahiram. Papanagutin ng Department of Justice o DOJ ang mga abogado ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Partikular na ang mga nagsumite ng falsipikado o manong counter affidavit ni Guo. Gayon din ang nagnotaryo ng dokumento na si Attorney. Hindi lang pala isa, mga kababayan. Hindi lang pala isa. Kundi yung mga abogado na nagsumite ng mga falsipikado na mga dokumento. Ang nakita ko kasi ito yung nagsasabing siya yung nagnotaryo. Pero ang gulo nung inimbitahan po mga kababayan doon sa Senado, halatang ako mga bossing. Base po sa pagkakaintindi ko doon sa kanyang mga sinasabi, napakagulo po. Merong mga pangalan na si Alan daw, tapos biglang sabi, wala ho akong sinasabing Alan. Tuloy. Nahalata ko po mga kababayan na tipo bang parang, sabihin mo, kunyari nagnotaryo ka, Kunyari ikaw nagnotaryo para isipin nila, nasa Pilipinas pa, si Alice Guo. Yung pala, wala na po sa Pinas, mga kababayan. Ako, naniniwala ho ako, dapat ho may mga managot dito. Ni Elmer Galicia. Kumbaga, they were the ones who made the counter affidavit off record. Kung tagapagsalita naman niya, siya naman, pinilaganap yung kwento na nandito pa si Alice Guo sa mga interviews. Binigyang diin ng DOJ. Parehas pala. Yung mga lawyer pala, mga kababayan. Hindi lang yung nagnotaryo. Pati yung nagsasabi o nagpapalaganap na nandito pa si Alice Guo, yung pala wala na. Boss Mark, pa-shoutout. Reynaldo Obaldo, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout sa iyo. Sabi ni Jansen Eder, dapat managot ang mga involved na pumanig kay Guo. Biruin nyo yun, mga kababayan. At meron pang umuugong na balita na mukhang merong mananagot po. Dahil ang bali-balita 200 milyong piso ang pinakawalang pera, mga kababayan, ng pamilya Guo para po sila ay makalabas ng bansa. Ang tanong, sino ang mga mananagot na yon? Siyempre, kahit ikaw, mga kababayan, kung ikaw may power para mapalabas mo, talagang matetempt ka Biruin mo ba naman, 200 milyong piso? Mga kababayan, 200 milyong piso. Mapapaisip ka, Diyos ko po, board, bahala na po. Sige, labas. Pero hindi ho dapat ginagawa, mga kababayan. Hindi ho dapat pinangyayari yun. Kahit na ganong kalaka ang offer sa iyo, kung mali is mali. Ngayon po, mga kababayan, pag natuntun po at natumbok kung sino man yun na sinasabi na nabayaran ng 200 milyong piso, yari. May kalalagyan ho yun. Malamang stress na po yun. Kaya isip, matutuntun kaya ako? Mahuhuli kaya ako? Malalaman kaya na ako yun? Wag ho tayong dadating sa mga puntong ganon, mga kababayan. Mas masarap pong maging malaya, mga bossing, kesa yung kagaya niyan, sila Kibuloy. Ang yayaman ho, mga bossing, di ba? Limpak-limpak ang salapi. Ngunit, sandamakmak din ho ang stress sa ulo, mga kababayan. Sabi ni Purkulatoy, good morning, Boss Mark, watching from Surigao del Norte, Mindanao area. Sana matapos na ang kasamaan ng pamilyang Duterte. Boss, shout out muna. Purkulatoy, shout out sa iyo. Sus, palit judo sa kiyanan, inom-inom man, chick dayon. Hindi ko po naintindihan yan. Ligo-ligo agad. Trinitas Ramirez. Okay, tuloy natin ito Sa reklamong kriminal, maaari ring maharap partikular na si Attorney Galicia sa kasong administratibo sa Korte Suprema. Samantala, sasampahan din ng reklamong money laundering ng DOJ ang magkapatid na Alice at Sheila Guo at iba pang individual.
Hindi nagbigay ng detalye ang DOJ bakit money laundering complaint. Baka bukas or sa isang linggo. Ako nakikita ko ho dyan yung mga pagpasok ng pera kasi ako, kunyari tayo ho mga kababayan, no? Lumagpas ng 10 milyon, 10,000 piso o 10,000 dolyares yung ipinalabas mo o pinadala mo sa isang lugar. Kunyari sa Pilipinas, ako nagpadala ng 10,000 dolyares. So, lagpas. Ano? Kumbaga, madami na pong question yan. Saan nanggaling yung pera? Ganito, ganyan. Malamang po yung limpak-limpak na salapi, mga kababayan, na ipinapasok at labas-pasok nila Alice Guo hindi po maipaliwanag. Kaya money laundering ho, mga bossing. Pero biruin mo yung mga lawyer, ang gaganda ng buhay. Ang gaganda nung mga trabaho nila, yung mga kinikita nila. Tapos kapirasong saglit lang, no? Sinabi lang na ako ang nagnotaryo kay Alice Guo. Ngayon po biglang kakaharap na ng kaso. Kaya po tayo mga kababayan, no? Sa bawat gagawin nating desisyon, kailangan pag-aralan po nating maigi. Kung mapapabuti ba tayo o mapapasama tayo. Kahit gaanong kalaki po ang perang inio-offer sa atin, wag ho tayong papahulog sa patibong. Dahil panigurado po mga kababayan, meron pong kapalit yan. May karmang kapalit yan, mga bossing. Ay masasampahan na siya ng kaso ng money laundering kasama si Alice Guo at madami pa ibang individual. Una nang kinasuhan si Sheila Guo sa Pasay City ng paglabag sa Passport Act at disobedience to legislative summons o hindi pagtalima sa sapina ng Kongreso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sabi dito mga kababayan, sabi ni Mel Amigable, naku! Ganun na pinahirapan niya ang gobyerno at mga kapulisan, wag nang pagbigyan yung mga hiling niyan. Pugante na nga siya, pinagbigyan na noon, tapos ngayon nagpapabigat na naman sa mga gawain ng gobyerno. Sino po kaya yun? Si Alice Guo po ba yung sinasabihan nyo? O si Kibuloy ho? Dami nilang binibigay na problema kay PBBM, pilit sinisira ng gobyerno, pero hindi sila magtatagumpay. Correct ho, mga kababayan. Good evening, Mark from Woodlands Hills, California. Let the Interpol arrest this Duterte and Pancher. Ikaw naman. Kinakabahan na nga si Boss Pancher no? Lagi mo pang pinapaulit-ulit yung ICC. Dadating din ho tayo do sa punto, sa tamang oras na yan po mga magse-serve na nung kanilang warrant of arrest, mga kababayan.